Okay. Sa karon magatuon kita sa ginatawag nga doktrina sang kaluwasan. Salamat sa inyong mga opportunity nga maka-record kag maka-share pod kung ano ginatawag kaluwasan. Gani sa aton nga pagsugod maga-pray ta sa pag nga sa din mayara sang ginatawag nga teaching ministry sang Holy Spirit, which is our divine teacher. Mao gani nga kung mayara kita sa siling sala kag if needed mayara sang ginatawag nga confession para mayara sang communication sang Ginoo sa aton nga pagtuon. Isa ka butang sina nga ang confession is not repentance kundi amo ang pagsugid sang aton mga sala muna sa 1 John 1:9. So may pagtulunan kita sina kung ano ang ginatawag nga repentance kag ano pod ang confession. Pero isa lang ka butsinganon nga inaamo ang pagsugid sang sala. Kung sa Ilonggo pa ituad, confess, homologio. Then pagkauman sina nga sa pag-check sa atong kagalingon, kung kinanglanon, then igabuy sa atong ang prayer. Let's pray. Sa imong bulang Amay, salamat sa nga higayong ginhatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong. Nga isa ka opportunity nga maka-share pod sa mga pagtulunan nga dugang ihibalo sa karon magatong kami sang kaluwasan nga sa kasiguraduhan nga sa pagkilala din agid sa mga kamatuoran sa imong mga pulong nga dugang ihibalo wherein we can stand firm sa ginatawag nga sa among ginatuhan. Ani sa imong ginugtanan, ginapasalamatan kag lalo gid sa teaching ministry kag confirmation of God Holy Spirit. We pray kag subungan of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa ngalan Jesus Christ. Amen. So magatong kita sa ginatawag nga doctrine of salvation. Ginasiling pala nga, do you believe what you believe? O kung ginasiling nga sa pag dipinsa o kung sa pag ihibalo o kung sa pag-intindi kung ano gid ang kaluwasan. So nagkatuong kita diri sa doctrine of salvation sabot singanon nga duga nga ihibalo kung ano ang kaluwasan. So ang doctrine of salvation nga kaluwasan nga sa Biblia nga subong ang Biblia nabahin sa duha ka butang. Among ginatawag nga Old Testament kang isa sina is New Testament. So ang kaluwasan dira kung tanaw naton sa timeline sa human history parehas lang, kaya lang may ara sa ginatawag nga division sa kada panahon. So makita nato na kung may ara kita sang whiteboard o kung something makita nga ginatawag nga visual aid nga kung tanaw naton ang kaluwasan, halimbawa halin sa kay Adan pakato sa kay Abram, which is Gentile age. Ang kaluwasan ra mo ang pagtuo sa manunubos, redeemer. Halin sa kay Abram to Abraham. Ginatawag ang mga transition period nga sa pagka-Gentile ni Abram kag tapos nahimo siya nga Israelite, nga sa karon is Hudyo, Jew. So makita naton dira halin sa kay Abram to Abraham, tapos nga subong sa kay Abraham pakadto sa Pentecost, which is Acts chapter 2. Makita naton dira nga ang kaluwasan pinagi sa pagtuo sa kaming Messias, o kon Messiah. Ang Messiah is a Hebrew word kag ang Greek niya na is Christos. So amo na nga Christ siya sa English, Kristo na pud sa aton nga pamulong tawag ka Filipino, Kristo. Now nagkapaabot ang mga Israelites kay ang client nation dira mao ang Israelites. So nagkapaabot sila sa ilang Mesiyas. Pero ang ilang mga rituals dira sa Old Testament
talking about Old Testament. Ang ilang mga rituals nagapadayag na sa ilang pagtuo sa kami nga Mesiyas. Kay kana siya is kanang analogy or ginatawag nga typology kag si Jesus Christ amo ang fulfillment, no? Ang sa Old Testament is the shadow kanang mga rituals din na sin offering kag born offering, mga forgiveness of sins, kag si Jesus Christ among reality or the fulfillment. Karon kita nagastand karon nga sa aton karon nga panahon, which is church age sa ibang nga mga pamulong, o kung ginatawag nga intercalated age, o kung Christianity, no, sa dali nga paghangop Christian age karon, o kung ginatawag sa pagtulon-an naman nga mystery doctrine. Mystery tungod kay ang mga Christians o kani karon nga age, no, wala siya gin prophesy sa Old Testament, mao naging tawag siya nga mystery. So kita nagatanaw sa kay Jesus Christ sa iyang kamatayon si babaw sa cross, kag kana siya nahitabo sang 30 AD, kag mao nang fulfillment sang Old Testament. So si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala sadtong 30 AD. Amo na nga nagatanaw kita balik kaysa pagkakaroon year 2020 na kita. So nagatanaw kita balik sa pagbayad ni Jesus Christ ang atong mga sala sadtong 30 AD. Kag amo nang point of salvation nga atong ginatanaw o kung gina-focus nga si Jesus Christ is God, second person of the Godhead, siya is God, tapos nagbayad siya sa atong mga sala sa ibabaw sa cross, kag namatay siya sa unod, kag nabanaw sa ikatatlong adlaw. Amo na ang purpose nga nung namatay siya sa unod, para mabanaw siya sa ikatatlong adlaw. Then 40 days after, nag-ascend siya sa heaven, kag ara in session to God the Father. Minto siya nga ara siya sa tuo sa kamot sa Dios nga Amay o kon Amahan, sa first person of the Godhead. So may pagtulon ng kita na ginatawag nga Operation Footstool, ngano nga yara sa tuo nga kamot sa Dios nga Amay. Amo na nga ang Old Testament kag New Testament parehas lang ang pamaagi sang kaluwasan sa nagkalailahi lang nga ginatawag nga ages, no? Ginatawag nga ayon ages. Kaya nag-study kita diri sa ginatawag nga dispensational. So pag-abot sa tribulation nga mao na ang covenant sa Diyos sa Israel nga 7 years ang nahabilin sa ginatawag nga 70th week according to Daniel chapter 9, no? Sa tribulation nagatanaw na pud sila balik sa ilang Mesiyas, kay ang tribulation ang sentro dira is Israel gihapon. Nagatanaw sila balik sa ilang Mesiyas nga nagbayad sang aton mga sala, kag gi-crucify sa cross sa adtong 30 AD. At the same time man sa millennium, no? Millennium, Latin word na siya nga kung sa English is 1,000 years, no? Harpad, so na siya sa Greek. Pero ang botsing ganon siya is 1,000 years nga reign ni Christ as the King of Kings and Lord of Lords. So si Jesus Christ mag-reign dira as King of Kings, tapos Lord of Lords. Ang nga sa pagkilala nga sino ang mga lords, no? Then pag human sang 1,000 years, mao ang Great White Throne Judgment, then eternity future. Amo nang dagan sang history. So diri sa doctrine of salvation, ang Old and New Testament parehas ang kaluwasan nga pinpoint sa kay Jesus Christ. So dili sa God the Father ang salvation, dili sa God the Holy Spirit ang salvation, kung dili sa second person of the Godhead nga nagpakatao, nga amo yung pangalan si Jesus Christ. So magatuon man kita sa ginatawag nga Trinity. Kung paano nimo nakilala o kung naintindihan, nahibaluan, naintindihan ang Diyos, nga subong nga Diyos ni Abraham, nga mo nga Diyos sang mga Christians. Kay ang Christianity is not a game. Serious ni siya nga kahimtang o kung sa pagkilala kung ano gid ang Christianity. Kay ang Christianity is not a religion.
No, lahi ang religion, lahi ang Christianity o kon ang Christians. Kaya ang religion is a man's effort to gain the approval of God. Mao na nga dili halos tanan kundi tanan nga ginatawag nga mga religions. Ang ilang salvation is by works, human effort by works para maluwas sila or ma-maintain nila ang kaluwasan kuno. Whereas nga ang Christianity is amo ang pakigrelasyon sa Dios, relationship sa God the Father through by faith o through the Lord Jesus Christ. Mao na ang salvation is by faith alone, in Christ alone. Kay ang work din na iyahan ni Jesus Christ. So ang pagtuo, ang merit din na is the object of our faith, which is the Lord Jesus Christ. So dili ang merit sa faith itself. Dili mao nang pinakaimportante ang object of our faith nga mao si Jesus Christ. No, dito ang merit sa iya. Kay kung walay object, walay faith nga naitabo. So dire ang ginatawag nga salvation, the word salvation, may kilabtanan isa sa ginatawag nga deliverance. So gisave ka, deliverance, safety. Isa po na sa ginatawag nga kaluwasan, salvation. Safety ka, wala ka sa kapahamakan. O kung preservation, na preserve ka. Soundness, restoration ka, healing. Gi-restore ka, na-heal ka, na-save ka sa sakit or unsa man dira nga sa pamulo nga healing. So ang salvation dire makita naton sa Bible, no? Sa diin may ara sang kung sa aton pa nagaisgot diri sa doktrina nga redemption, reconciliation, propitiation, conviction, repentance. Makita naton sa screen, no? Ang ginagamit nakon diri is kuan kaning cellphone. Sala maayo kay kanang naka-download ko sang para recording nga makita sa screen. Pero sa isa pud kabahin dindot pod maayo man ko makita sa whiteboard nga masulat dira ang ginatawag nga timeline, kay hindi ko pa kabisado. Di pa kay ko familiar kung paano diri makasulat sa ginata sa cellphone. O isa pod salamat ko sa kay Pastor Dan Yaya nga sa diin diri ko nakaisip nga pwede di maka-communicate sa cellphone sa pag-download sa nimo application. So padayon ta kasi nga sa aton pa nagatudlo diri sa 12 extensive no kanang kwan inang asa ma-expand o kung vital nga doctrines gid kanang vital kanang fatal yun no nga diri sa pulong sa Dios sa ginatawag nga redemption, reconciliation, propitiation, conviction, repentance, faith, regeneration, forgiveness, justification, sanctification, preservation kag glorification. Mao gani nga isa pod ka paghalong halimbawa sa ato nga pag-ampo dapat ma-address gid siya sa God the Father sa ato nga prayer in the name of the Lord Jesus Christ kag in the power of God the Holy Spirit. Ngayara kita in the sphere of God the Holy Spirit. So munang specific nga sa ginatawag nga pagtuon. Now kani siya introduction pa ni siya sa ginatawag naton nga salvation. So ang salvation kani siya naga-refer to the believer's release para sa mga believers, pero nagatudlo man kita sa ginatawag nga unlimited atonement nga ang salvation is para sa tanan, ang forgiveness is para sa tanan, o kung makasilita nga judicially ang tanan nga tao sa ibabaw sa kalibutan were forgiven, o kung sa makita nato na siya sa propitiation nga sa pagtuon nga ang pagbayad ni Jesus Christ sa ang mga sala hindi lang sa mga believers but also to all mankind,
sa tanan sa tanan nga mga unbelievers man. So what sing ganon nga ang pagbayad ni Jesus Christ ang atong mga sala sa tanan nga katawhan, mga believers man o kon mga unbelievers. So but sing ganon di lang sa mga believers. Mauna nga ang salvation is by faith lang kay Jesus Christ, dili pinagi sa maayong buhat sang mga unbelievers. So kaning salvation nag-refer ni siya sa mga believers, release from, siyempre saved na. Amo na nga salvation, saved na. Nga sa mga believers, sini nga mga opportunity, release from the penalty of sin, power of sin, and presence of sin. Penalty of sin. Kay dapat kita unta magbayad sa atong mga sala. Kag from the power of sin. Kag sa presence ng sin. Salvation is use of a past, present, kag future release. Kay ngano? Kay si Jesus o kon ang Diyos mismo ang nag-provide sang salvation, dili sa tuang works, not by our own means. Ang salvation ang Diyos na nag-provide in spite of nga kita wala joy mahimo. So salvation is just of past, present, and future release. Wala yun tayo kasarang. Now, sa past, salvation releases from the guilt and penalty of sin. Sa silinga kita unta magbayad sa atong mga sala and is wholly accomplished for all who believe at the time they believe. So makita naton ni siya sa sanctification ginatawag nga experiential, positional sanctification. So kaysa sanctification tatlo na siya mo. Positional sanctification, we are in Christ. Manang importante ng preposition nga in Christ, kag natawag nga experiential sanctification, kag ultimate sanctification. So na-release kita from the guilt and penalty of sin. Kay sino nagbayad? Si Jesus Christ sadtong 30 AD. Nga na-accomplish na siya for all who believe at the time they believe. So experientially na ma-experience naton ang forgiveness sang sala. Pero judicially, tanan, nga ang mga unbelievers, forgiven ang ilang sala judicially, pero dili nila ma-experiensyahan ang forgiveness tungod kay wala sila nagtuo sa kay Jesus Christ. Nga mao ang sentro sang salvation. Dira sa kay Jesus Christ lang gid ang kaluwasan. Okay, so makita naton diri sa makita naton diri sa Luke chapter 7 verse 50. Luke chapter 7 verse 50. Nga nagasiling, and he said to the woman, siling ni Jesus Christ, thy faith hath saved thee, go in peace. So nabutan diri nga ang saved din ni sodso sa Greek kag sa grammar. Trying hard ta kayo sa ginatawag nga sa grammar o kon kay isa ka butang sang during my high school kag college days, hate na ako ning English kag Filipino nga subject, pero sa pagtuon sa pulong sa Dios, trying hard kayo ta dire. So ang save is sodso, saved. Kani siya makita naton diri nga sa ara siya sa perfect tense, active voice, kag indicative mood. Ini sang ginatawag nga indicative mood is the mood of reality. The mood of reality. So muning pamatuod ni sa pagsulat ni Luke. Remember nga si Luke, siya lang ang human author sa Bible nga Gentile.
tanan nga author sa Bible aside sa kay Luke, mga kuha na sila mga Israelites, Jewish, no? Si Moses, si Paul, ang citizenship niya is Roman pero ang iyahang rasa is Israelite. No, si Luke lang ang Gentile. Now, ang saved dinhi is naa sa ginatawag nga indicative mood kag ginapamatuod niya nga tama jud nga pagsulat niya sini. Thy faith hath saved thee. No? Tinuod na kay ang indicative mood is the mood of reality. Amo na nga sa mga sulat pod ni Paul, nag-iskot na siya sa indicative mood nga tinuod yun na, lalo pa no, kung tanaw nato ni sa Bible nasulat ni isang time pa ni Luke. Wala ko di isang Bible na makita kung kano sa ginsulat ning the book of Luke. So kani siya matuod yun. Remember nga nagabasa lang kita sa Bible pero ginapamatud-an sa author nga tinuod yun na, lalo pa sa kay Paul. Tinuod, matuod gina kay it is the mode of reality. Dira mag-come out, dira makita ang imong pagtuo sa imong ginabasa nga sa pulong sa Dios. Well, ang akong diri ginatanong, akong siling lang akong di nimo tanawon siya sa grammar kung paano mo intindihon ang Bible. Masiling mo nga nagakonflict siya sa iyang kaugalingon. Pero no, ang truth is truth. Kag kung paano naton maintindihan ang pagtulunan. So amo na nagasiling. Kay naay mga pulong dira nga ang Dios nagbaso siyang kaugalingon. Lalo dira sa Genesis chapter 6 kag iban pa dira. Pero kung mabalaan nimo ang pagtulunan, ang Bible itself wala na siya nag-contradict siya kaugalingon. So, indicative mood. Kag makita nato ni siya sa perfect tense. No? Ang perfect tense, nag-describe siya sa aksyon. Kag ang nga ang action took place in the past, the result of which have continued to the present. So, ang kaluwasan diri, faith had saved thee. Pinito siya nga kung kanus-an na siya ang effect sa iyang kaluwasan, nagabadayon hangtod sa karon. O pares karon sa aton, kung nagtuo kita sa tong year 2000, ang save o kung ang salvation, nagapadayon hangtod sa present time. No? Continuous na siya to the present time ang result. Muna nga may harap man kita sa pagtulunan sa ginatawag po nga eternal security. Nga mga believers are eternally secured. Mao gani nga ang mga anak sa Dios kung maghimo og sala o kon pasaway, carnality, ginadisiplina sa Diyos kay anak siya sang Diyos. But sing ganon nga ang iyang kaluwasan, ang salvation, hindi na siya madula sa isa ka believer. Kundi nagapadayon siya kay kana siya is in perfect tense. Perfect tense. So nagapadayon siya tungod kay siya kabahin na part na siya sa ginatawag nga the family of God. Kay kung hindi siya part sa family of God, isa na sa kapagtulunan sa eternal security sa ginatawag nga family relationship. Kung hindi siya part sa family of God, o kung siya natawag po nga spiritual body of Christ, then walay disiplina nga mahitabo sa iya. Kay sa mga unbelievers, bisan ano nila kapasaway, paghimo og sala kay normal na sa ila tungod kay sila mga unbelievers, walay disiplina nga mahimo ang Dios sa ila. Wala. Kung dili ang disiplina dira lang sa mga anak sa Dios. Siyempre ang discipline iba po sa punishment. Wala ko na siya makita sa Greek pero sa nabasahan ko, ining ginatawag nga discipline, ang mutsing ganon siya na is to educate para manumbalik ka sa Diyos.
Mula na, hindi hinaot magkadto sa ginatawag nga reversionistic believer na ang isa ka anak sa Dios. Kay kung reversionistic na siya, kalos na siya, kabala na, then hindi na kinanglan pa sang ampo siling sa first John. Kung hindi, makaagom na siya sa ginatawag nga sin unto death. Amo na nga kung karnal lang, kaining mga karnal, mao ni mga babes in Christ, bata pa sa kay Kristo. Bata pa tungod kay wala sila nagapadayon sa pagtuon sa pulong sang Dios. Kay ang maturity diri amo ang pagtuon sa pulong sang Dios. Kag ma-apply sa iyang kinabuhi, mao na ang maturity of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. That is knowledge. Sanctify them in thy truth. Thy word is truth. So by truth, dira masanctify ang mga believers. So masanctify sila experientially. Kung ma-experiencean kanila ang mga pagtulunan, ma-apply nila sa ilang kinabuhi ang pagtulunan. God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. So munang maturity is by truth. So muna nga ang mga believers nga babes in Christ pa, sige lang pasaway. So ang ginagamit permi is 1 John 1:9. Kag mayara kita sa pagtulo na ginatawag nga volitional perfection, nga ikaw nga believer, pwede nga hindi ka nakahimo og sala. Ang mga believers by decision, pwede na nga hindi makahimo og sala. So, meaning to say nga, ma-apply permi ang pulong sa Diyos sa ilang kinabuhi. Remember nga, we are an open book. So, mao na ang ginatawag nga maturity. From babyhood, kay bago pa sa pagtulunan, tapos by stages, siyempre adolescence, then mag-mature siya nga believer. Muna sila ni Pablo na nga sa ginatawag nga dying grace. So, my grace is sufficient for you. For me to live is Christ, and to die is gain. My grace is so sufficient for you. So, mayroon sa ginatawag nga common grace, efficacious grace, saving grace, super grace, logistical, sa babyhood pa, logistical alpha grace, logistical beta grace, my grace is sufficient for you. So kani siyang ginatawag nga so kung save thee, thy faith, meaning to say the object of her faith have saved thee. Ang object sa iya nga faith, dili nga ang faith mismo itself, kundi ang object of her faith mao ang nagluwas sa iya. Kag kana siya may epekto tungod kay kani siya is in perfect tense nga continuous action. So ang action sini took place in the past, the result of which have continued to the present. Kag kani siya is in active voice, meaning sang active voice. Ang babae mismo o kung ang tao mismo ang nagtuo, siya mismo ang nag-initiate sa ginatawag nga pagtuo. Well, ang nga subong nga active voice represent the action of being accomplished by the subject of the verb. Accomplished by the subject of the verb. So, ang subject diri is ang babae o kung ang believer, siya mismo ang nagtuo. So, ang sunod diri amo ang 2 Timothy chapter 1 verse 9. Nagaisgot nga, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. So, ang ginatan-on na po natin dire ang saved, kaya ang ginatunan natin is doctrine of salvation. Nag-isgot niya sang Orestes.
Kaning Orestes wala ni siya sa English, sa Greek lang ni siya. Nga nga mapamatud-an lang ni siya halimbawa kung ang imong Bible kanang damol-damol nga may ara sang ginatawag nga footnote o kon endnotes o kon commentary sa idalom kag may ara na siya sang Orestes. Kay ang ginatawag diri nga Orestes, let's say kani siya is used for simple undefined action o kon sa indicative mode kay kani siya participle o kung masiling nato nga kani siya is punctiliar action, can indicate punctiliar action. So one time ni siya nga event nga sa aton pa ang pagtuo sang diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, ang pagtuo diri kay isa lang, dili siya repeatable. So ang effect sang salvation nga sa dira sa pagtuo kada nga point of time, he is saved. Mao na nga ang salvation is eternally secured ang believer. Ang salvation sang isa ka tawo nga nag-believe is eternal. Mao na nga may ana kita sa ginatawag nga eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, unique Son, that whosoever believes in Him should not perish or come into judgment, sa ginatawag great white yung judgment, but have eternal life. So makita na po natin sa mga ibang translation is everlasting life. Muna sa akon po nga mga ginatawag nga sa pag-define kana siya is eternal life. Kaya eternal life, which is the life of God, has no beginning kag no ending. Kaya ang Diyos is eternal. Meaning to say nga pag start sa human history, in eternity past na ang Diyos. Ara na ang Diyos. Dili mo siya ma-determine o kung ma-measure kung asa nga point of time that He was. So, He is eternal. Kag sa eternity future, wala siya ending. No beginning kag no ending. Maunang ginhatag sa Diyos na tawag nga imputation at the moment of salvation o sa pagtuon nimo kay Jesus Christ. Tagaan ka, i-impute, ibutang sa imo, isa na siya ka silingtang nga marka or isa gift. Mao na basta mag-believe ka kay Jesus Christ nga who He is, then tagaan ka sang eternal life. Ang dili lamang na naapod kita ginatawag nga absolute righteousness po sa Diyos. So duha ang gibutang niya sa aton nga sa iya nga life o kung sa iya nga kinaiya essence, ang eternal life kang absolute righteousness. Aside niya na, we are sealed, indwelt by God the Holy Spirit. So save us. Meaning to say nga kita active voice, kita jud ang nagtuo sa iya ha. Orestes kay isa lang ang ginatawag ni siya nga save, one time event. Muna sudso kag ang world diri which was given us in Christ Jesus before the world began. Ang world diri is ayon. Isa po sini is Kronos. Ang ayon mao nang ginatawag nga sa dispensation. Before ang ginatawag nga mga ages. So ang translation sang ayon diri is age, mga panahon. Sa panahon sang Gentile, meaning to say nga si Adan hangtod sa kay Job o sa kay Noah, dili sila Israelites. Kaya nagsugod ang Israelite lang dira sa panahon ni Abraham. Ang Israelites. Kag sa panahon pag dira sa ginatawag nga sa time sang Pentecost.
Kag may ara sang disiplina ang Dios nga tawag nga fifth cycle of discipline sa panahon sa 70 AD sa diin nga naguba ang o kung may dispersion sang Israelites. So bungkag ang Israel hangtod nun ara sila sa fifth cycle of discipline. Mao na nga naguba ang temple sang 70 AD. Giguba ni Titus nga isa ka sundalo sang o kung general sang Roman Empire. Si Titus giguba niya ang templo. Amo na nga hangtod doon ang templo wala na siya na balik. So ayon amo nang world kay sa Greek man god kaning world ara sa apat ba kabahin ang world. Amo na makita mo na siya sa Greek nga oikoumene meaning inhabitants, cosmos system sang world. Tapos ayon mao nang age mao ning karon diri the world began age mga ages. Tapos ang ginatawag nga gi no o kon earth land mo ng world. So hindi basta-basta nga magbasa kita sa Bible nga kung may world dira ang interpretation dayon naton is the earth. No, kung gi siya ge dira nagalin ang word nga geography no? Sa earth gi amo na bahin na siya sa duta o kung sa earth. Halimbawa, for God so loved the world, kani siya is cosmos ba siya o kung oikoumene. Pero may relasyon na siya sa mga inhabitants o kung sa mga tao sa world. Dili siya world nga kalibutan nga earth nga gi o kung ages. So, ang world dinhi which was given us in Christ Jesus before the ages began. O dira na ang nagsugod ang human history. So makita nato na sa sunod nato nga pagtuon kung makagamit kita sang ginatawag nga whiteboard. So dili diri sa sa screen sang sang cellphone. Kay nagamit ko karon amo ang screen sang cellphone. So past no. Ang past dinhi nga release from the penalty of sin. So, and he said to the woman, thy faith has saved thee. Go in peace. So, release siya from the penalty of sin. Who had saved us no, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His purpose. So, hindi kita ang nagbayad sang aton mga sala. It is the Lord Jesus Christ who paid the penalty of our sins, release us from the penalty of our sins. Katong 30 AD. Karon makato kita diri sa ginatawag nga present. Salvation releases the believer from the power of sin and is being accomplished now in those who exercise faith for that release. So, wala na'y gahom ang sala sa aton. Bot siya ganon sinindi sang sala na we are not slave to sin is the power of the old sin nature. Mao na nga ikaw nga believer pwede nga hindi na maghimo og sala. Sa aton paggali kung ang believer maghimo og sala abnormal na siya sa atong Christian way of life. Kay ang normal sa atong Christian way of life is moving forward sa maturity, nga mag-mature kita. Kung idagway nato ni sa tao, ang tao nga wala nagagrow abnormal. Kay ang normal sa tao mag-grow siya sa iyang spiritual life. So, dili kita slave to sin. Halimbawa diri sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. Ang law diri is morning Mosaic laws. No, kung tanan nato ning inasulat ni Pablo diri sa mga Christian sa Rome.
May mga background ni siya kay bisan sa Galatians, no? May mga background ni siya nga ginasulod sa mga Pharisees ang mga Christians nga dapat mosunod sa laws. Mo na nga pangakig si Pablo sa Galacia. Nga Galacia nga mga believers nga did you receive ba sang Holy Spirit uh, nga pinaagi sa Mosaic laws, not by hearing by faith, no? Not by faith. Ang mga background ni ani din eh. So, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So, may harap po ko nabasahan nga ang sin, nga si Adam, mao ang entrance of sin there is a world. Kag ang Mosaic law, mao ang the knowledge of sin. Mao sulti siling po ni Pablo nga without the law, there is no sins. No? Kay ang sin ma-recognize na pinaagi sa laws. So sa aton pa ang Mosaic law nagpakita nga para sa pag-ihibalo nga ma-recognize ang katawan nga they are sinners. Kag si Jesus Christ, ikatatlo, si Jesus Christ is the forgiveness of sins. Muna siya ang nagsalo sa aton mga sala. So voluntarily siya ang bayad sang aton mga sala. Now, kaning word diri nga ginatawag nga for ye are not under the law but under grace. Nag-iskot ni siya sang present tense. At the moment of salvation, o kung sa nga pag-believe nimo kay Jesus Christ, you are not under the law. Ano? Kwan, sin shall not have dominion over you. Pag-believe naton kay Jesus Christ, we are free from sin. Sa muna may ginatawag nga experiential sanctification dira. Kay we are now in Christ Jesus. Mao po na sa 1 Corinthians 5:17 nga ginasiling dira nga if any man be in Christ, ang word dira is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are new. If any man, o kon tanaw naton sa 1 Corinthians 5:17 para wala sang tawag ni sipyat. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, ang therefore is a word of conclusion. Makita natin sa verse 16, 15, 14, moving backward. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, makita natin din may asterisk tapos may italics. Ang italics ni wala ni siya sa original language. Pero ang point din he is in Christ. He is a new creature. Ngano nga new creature siya? Wala ni siya gaysikot sa mga behavior. Nga kung kawatan sa una, di na kawatan. No? Kung butigon sa una, dili na siya magbutig. Hindi po sa mo na. Ang being in Christ din ay maunay ang pagka-new creation niya o being in Christ. Kaya nga ano? Kaya ang iyang all things atong pagkayara niya kang Adan in Adam. Karon pag-believe niya kay Jesus Christ, natawag nga baptism by the Holy Spirit, he is now in Christ. Kay kaning preposition nga in, nag-iskot ni siya sang ownership. We are now in Christ Jesus. Mao na nga bag-o ka nga tinuga kay ang kayara ka na in Christ. Ang daan katong pagkayara naton kay Adan. So gimbalhin kita sang Holy Spirit nga pagkayara kay Jesus Christ, baptism by God the Holy Spirit. So mao ni nga ang sin shall not have dominion over you because we are now in Christ. So matuod na kay naa siya sa ginatawag nga indicative
mood. So makita naton diri sa Romans chapter 8 verse 2. May ginbutang ako diri nga si my sword. Kaning my sword isa ni sa ka application nga ma-download sa cellphone. Pero kung dira ka sa computer o kung laptop, ang ma-download dira is e-sword. E-sword. Kag dako po ni siya nga matabang kay miyara kad makita mo diri ang mga interlinear o kung ang mga parsing sa Greek. Siyempre miyara po siya sa King James, may Net Bible, American, kagdamo sa klase nga mga translations ng mga Bible. So maayo po ning may ginatawag kang comparative studies sa lahi nga mga versions. Halimbawa, iyang literal translation, King James 1611, NASB, ESV, NIV, no? Kay sa sina nga mga Bible, lahi ang mga interpretation, lain-lain ang mga paggamit sang pulong sa Dios in accordance sa ilahang stand theologically. Una nga ang Bible damo isang translation. Pero masalinta nga which of which nga makita nimo ang truth ninha kung magbalik ka sa original language. So balik gyud ka sa Hebrew, Aramaic, Greek nga paras karon nga kay Jesus Christ Aramaic ang iyang lengguwahe. Kanang pulong nga Abba kuan siya Aramaic which means father. So damo diri sa Bible po nga ginatawag nga mga transliteration. Dili sa tanan sa English o kung bisan pa sa ginatawag nga Cebuano o kung Ilonggo nga mga pag-translate, no, sa paghimo sa Biblia. May mga transliteration na dira mo na nga damo sang religion sa paggamit sa pagdipinsa sa ilang kaugalingon to what they believe. Paras ng word nga Jehovah, ng Elohim, Yahweh, Adonai. So damo sa isang klase. No, katutod sa Romans chapter 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. From the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Yara, kung importante nga ng preposition nga in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. So kaning law din is of sin and death. Remember nga kung tanaw natin yung historical background niya nga si Paul, conservative na si Paul, mauna sang Pharisee pa siya, dili pa siya Christian o kon from Messianic believer to Christianity. Sang Pharisee pa si Paul, ginapamatay niya katong mga daway, mga believers ni Jesus Christ. Dili to sila mga Christians, katong ginapamatay ni Paul sang si Saul pa siya nga Pharisee. Kaya siyempre nag-study siya under kay Gamaliel, tapos conservative kayo siya, nga abi niya ginatuuhan niya tama na jud, no? Pero pagkaulahi siya ang gikukod na po nga nahimo siyang Christian. Katong iyang ginapanglagas, ginapamatay, mga daway to nga sa isa ka botsing nga nagatuo sila nga si Jesus Christ is the way, the truth and the life. Nga sa pagtuo nga si Jesus ilang Misaya. So mga daway. Ngano nga daway to sila dili mga Christians katong ginapamatay ni Paul o ni Saul the Pharisee nga bisan buntis na, tigulang, bata, maniwang, matambok, walang awa na ginapamatay ni Paul, ni Saul, no? Katong mga daway kag dili mga Christians. Tungod kay si Paul ang una nga member of the spiritual body of Christ. Si Paul ang una nga member sa spiritual body of Christ. Or, in other words, nga he is the first Christian, si Paul. Kay siya ang nagtudlo sa ginatawag nga Christianity o kung sa ginasiling nga mystery doctrine. Now, kadto ta diri sa my sword. My sword. Romans 8:2. Okay?
my sword. Romans chapter 8 verse 2. Kag tanaw nimo ni siya sa ginatawag nga sa Greek. Amo ni siya iyang pastada sa Greek. May mga numbers na siya dira. So makita nimo dira ang Greek niya pneuma, ang spirit, no. So kadto lang ta diri sa aton dinhi nga gina-studian. For the law of the spirit of life in Christ Jesus, di ka na mawala in Christ, because we are in Christ Jesus the moment we believe the Lord Jesus Christ nga siya is God, nagbayad siya sa atong mga sala dito sa ibabaw sa cross, tapos namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatatlong adlaw, kag nag-ascend to heaven and naa sa right hand of God the Father. Now you are in Christ Jesus. Maula na ang salvation. By faith alone, in Christ alone. Had made me free from the law, siling ni Paul, hath made me free from the law of sin and death. Tanong na to ng reference, ex-reference niya nga 4. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Free from what? Asa nga ihilway niya ikaw, kanang making you free, being diri sa ikadua, being then made free from sin, ye become the servants of righteousness. Free from sin, from the old sin nature. Kung magtanaw kita sa doctrine of sin, nga magtuon kita what is sin, makita naton diri ang tatlo ka klase. Ang una sinamo ang Adam's old sin imputed. Meaning to say, at the moment of birth, natawag nga mibitten out of the womb, gin-impute ang Adam's old sin imputed. So ang tanan nga mabata pinaagi sa similyas ang lalaki apart from the Lord Jesus Christ, naay old sin, naay sin ni Adam gin-impute, kag mauna din na ang old sin nature, kag ang product sang old sin nature mao ang mga personal sins, kag ang product sang personal sins amo nang mental sin, verbal sin, kag overt sin. Si Satan, mental sin lang to iya ha. Si Lucifer, mental sin. So, being then made free from all sin nature, ye become the servants of righteousness. So, makita naton ng application sang acronym nga Operation Cry, nga kung did to sin ka, nga kaning sa Romans chapter 6 verse 6. Let's see diri Acts, diri sa akon nga Bible 6:6, meaning knowing this, nagagamit ko sa King James version, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we would not serve sin. So kaning old man was crucified with him sa kay Jesus Christ. So wala na siya power sa atua. We are free from the old sin nature, that the body of sin, kay kaning ang body naton diri contaminated ni siya sa old sin nature, no? Kay ang Holy Spirit naa sa ato ang human spirit, kag ang soul mismo is mauna kita, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we would not serve sin. So kung naa ka permiyel dito God the Holy Spirit did to sin, mao po na sa Romans chapter 6 verse 11. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Ang bat siguro dinhi is alla, A-L-L-L-A, strongest conjunction of contrast, nga about face jud ka, nga did to sin but alive unto God through Jesus Christ
our Lord. So kung dito sina bisag ano ka sang sala, bi ka nakabatyag kay patay naman kita sa sala. Pero damo gyapon ang ng mga believers without knowing o kon ambot isa ka butang siguro kay naa sila sa growing stage, naa kita sa growing stage, no? Kung damor nga nagagrow kita, nagasin less kita, gamay naga-less kita, naga-mature kita, so damo ka na sang natun-an, damo ka na sang ginatuuhan, damo ka na sang mga pagtulon na bayan sa Christian way of life nga amo na nga yielded to God the Holy Spirit ka, didto sin ka nga dili na kaay nagahimo sang sala. Yielded to God the Holy Spirit. Mao na sa 6:13 ang nagasilingan, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. So yielded nga may pagtulunan ka kaginapay mo sa imong kinabuhi. In other words, nga pag walay pagtulunan, walay ma-apply sa kinabuhi. Mao na nga slave to sin pagyapon ang mga believers. Mao na nga nagasiling ko nga ang Christian life is not a game. Dili siya nga hampang-hampang lang pagka Domingo kadto sa simbahan. May pagtulunan sa school 1 hour 30 minutes nga wali, lawig na kayo ng wali 30 minutes. Iban wala, gamay lang unsa ba din na, tapos dapat doctrinally sounds, tapos kung Merkulis kadto kay prayer time, kung dili moment by moment yun, be diligent nga sa pagtuon, kay we are an open book. Kung walay pagtulunan, walay ma-apply sa kinabuhi. Now, diri na po sa Romans 6:22, but now being made free from sin, makon mo na, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Mao gani nga ang mga Christians never have to sin again. Pwede nga hindi na makahimo og sala, kaya ang paghimo og sala is a matter of choice. Mao na nga kung walay application sa pulong sa Dios, kung magtuon kita sa doctrine of sin, sala gid ang mahimo. So mo na nga dapat mayara kit sang pagtulunan. Masilingan, do you believe what you believe, para may ara sa ma-apply sa kinabuhi naton. Verse in Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free. Free from what? And be not entangled again with the yoke of bondage. Bondage sa ulipon sa sala. Made us free from the old sin nature. Amo nang dako nga privilege ang mga believers. Para lang ni sa mga believers, kay ang mga unbelievers normal na sa ila ang maghimo og sala, kay wala sila'y pagtulunan sang pulong sa Dios. Kay ang kumbaga pa prerequisite din ha. Kung gusto ka magtuon sang pulong sa Dios, dapat ikaw i-save. Kay never ka makakatuon sang pulong sa Dios o makaintindi sa pulong sa Dios kung dili kita part sa spiritual body of Christ. So kani nga mga privileges para lang sa mga believers. So na-release kita from the presence of sin. Muna makita sa aton ang pagtulunan sa aton nga pag kinabuhi, kay ma-apply ang pagtulunan sa aton kinabuhi. First in Galatians 5:16. Are Galatians 5:16 sa King James nagasiling nga, this I say then, walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. In the spirit, mo nigi underline akon walk in the spirit. Kay diri sa ESV, English Standard Version,
Nagasiling siya nga o kung nasulat nga, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So ang word nila is walk by. Kaya may ara magod sa diferensya sa walk in kag walk by, no? Ang in kag sabay. Kag sa NASB, New American Standard Bible, nagasiling nga, but I say walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. So ang ESV, ang NASB, parehas walk by. Ang King James ang lain. Sa NIV, wala ko pa nakita po ni kung ano siya. Amo na nagkabalik kita sa Greek kung unsa siya. Kay ang walk-in manggod, ang believer mao ang naga-decide, ang desisyon naa sa believer. Remember nga we are responsible in every decision nga atong ginahimo. No? Kag kung magsining kita nga walk by, ang Holy Spirit mao ang naga-decide nga kita magkinabuhi. Walk by the Spirit. Meaning to say nga kung ang Holy Spirit mao nga design nga kita asa magkinabuhi sa atong Christian life nga dira sa iya by iya sang Holy Spirit, ang believer di na kahimo og sala. Walk by the Spirit. So meaning to say nga control kita sang Holy Spirit. Pero pag siling nimo nga walk in the Spirit, ang desisyon ara sa believer nga nagawalk siya o kung nagakabuhi in the sphere of the Holy Spirit o kung walk nagakinabuhi in the Spirit. Now, kaning sa ubos din ni kani siya is peritatio, peripatio sa Greek. Muna nga nagabalik kita sa original language. Peripatio. Og nag-iskot rin nga naa sa in present tense. Bot sing ganon. In every present day, present time. Kay kini sa is in present tense. Nagawalk permi kita in the Spirit. O kon walk by the Spirit. Pero kay kini siya naa in active voice. Naa siya in active voice. So, but ganon sang active voice, no? Hindi siya nag-represents the action as being accomplished by the subject of the verb. So, ang subject din is kita of the verb. So, kita ang nag-walk. Kag kani siya is i-command. Imperative mood, kani siya is in command. I-command ngang mag-walk kita in the Spirit. So, ang believer din mao ang naay responsibility nga mag-walk siya in the Spirit. Mao na nga dili siya walk by the Spirit. So, ang King James dire, tama siya. Kay kita dapat ang may responsibility nga mag-walk o kung magkinabuhi in the Spirit. Mo ganing kuman sa Ephesians 5:18, be filled by means of the Holy Spirit. So, lain na po na nga pag-study ng Ephesians 5:18. Sige na tawag nga filling sang Holy Spirit by the Holy Spirit nga naa siya in dative case, no? Dative case, tapos nga naa sa ginatawag nga locative kag by means of the Holy Spirit. So lahi siyang feeling sang Holy Spirit kay sa the book of Luke kag sa the book of Acts. Kay kana siya is a command nga sama gyapon diri sa Galatians 5:16 nga kumbaga pa kung i-paraphrase nato ni nagsiling nga be always walk o magkinabuhi kay present tense man siya. Ikaw nga believer, you the believer in the Spirit, active voice. Mao ni siyang command. Okay?
So mao na atong responsibility nga magkinabuhi kami in the spirit. Kag makakinabuhi lang ang isa ka believer in the spirit kung makibalo siya kung paano siya magkinabuhi in the spirit. Kay never ka maka something nga maka-execute sa isa ka butang, you never know, you never understand. Okay, so ang future din is salvation. Ana pa diri ang kuan, Philippians chapter 2 verse 12. Work out your own salvation is siya. So ang work out your own salvation is katergad sumay. Wait, katergad sumay, Philippians chapter 2 verse 12. Verse 12. Okay. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, ni Pablo sa mga taga-Filipos, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own. So, si Pablo dre is saved. Sila nga, my beloved brothers and sisters yan sa kay Jesus Christ. So, magkabro sila kung magkasis. So, kani sila is saved. Kay si Paul is saved man. Sila nga, work out your own salvation. Ang work out your own salvation din is katergad sumay. Work out your own salvation. Ang word there is work out. Your own salvation. Work out. Katergad sumay. Ari siya ang transliteration sa Greek, katergad, God sumay. Ang pagpronounce na is katergad. God kaysa Z. Kung na siya, kanang may D na siya, DZ. Ang pagpronounce, God sumay. Tapos na siyang pizza. No, ang pagpronounce na may D, basta Z siya. So, katergad sumay. Meaning to say niya na is to furnish or kanang ipakita nimo nga you are saved. Dili ni siya work for your own salvation o kung work out for your own salvation, kundi work out your own salvation. So saved na siya. Manambot siya nun sa Philippians chapter 2 verse 12. Work out your own salvation, nga ipakita nimo nga ikaw saved. So, mao na nga sa mga uban nga mga Christians or so-called Christians, hindi makita sa ila ang Christian life. Kaya wala man sila may ma-apply sa ilang life as a Christian. Wala siyang may makita sa ilang kinabuhi as a Christian. Dili man sila nga kung magbutan ka dira, Christian ka na. No. Ang application jud sang pulong sa Dios amo ang makita sa atong pagka-Christian. Kay kung butan lang, damo sa mga unbelievers nga mas buot pa kaysa mga ginatawag nga so-called Christians. Damo, mas buot pa sila kaysa ginatawag nga mga Christians. So ang bottom line din or ang ma-apply din nga we are not of this world. Kundi amo ang pag-apply sang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Kay damo kita pagtulunan diri bahin sa Christian life kani nagasugod lang ta sa salvation para sa pag-ibalo pod ngano nga ikaw is saved. Mga dugang paibalo ngano nga ikaw is saved sa kasiguraduhan or else basi walay ginatawag nga kasiguraduhan. Test the spirit whether he is of God. Paano mo matest ang spirit nga he is of God? Mo dapat sila nga do you believe what you believe? Madipinsan gini mo ang imuang kung ano imong ginatuhan. So, ako nagadipinsa ko sa akong kagalingon, pinaagi sa pagtulunan. Kung hindi pinaagi sa kung ano nga denomination I am. Jadi kundi pinaagi sa object of your faith. So, future, release us from the presence of sin
Kay pag-abot sa rapture, mao na atong ginapaabot karon. So every moment of the day we are getting closer sa rapture. Nagka-close kita sa rapture. Ma-release kita from the very presence of sin. Kaya nga no, kaya nga atong body isla ni siya sang kung halimbawa we are the rapture generation, for example, pagkailisan ni siya sang ang kaning atong lawas nga naa ang old sin nature, pagkailisan ni siya sang resurrected body nga paras kay Jesus Christ. So ma-release na kita from the presence of sin. Kay isla ni siya ang atong lawas. Kay contaminated ni siya sang old sin nature. Mao ni siya nga pagailisan nga ma-release kita from the very presence of sin. Halimbawa, Romans chapter 13 verse 11. Tanaton, Romans 13 verse 11. Gasiling siya nga, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Kani mga nangamatay, mo ning pulong ni Pablo sa mga believers nga nangamatay, nagkatulog lang na. For now is our salvation nearer than when we believe. Nearer than when we believe. Ginatawag na siya the fullness of time. Dili tanang kwan. Nakalimot ko sa isa ka word niya ni nga for now is our salvation nearer than we believe. Kay ang pulong diri is apolutrosis, meaning salvation sa ato ang body, sa ato ang kalag nga kumpleto na nga siling luwas tanan nga mga mapalangit na kita, nga ma-release na kita from the presence of sin. Tanaw naton diri ang isa pagid ka bersikulo, Ephesians 5 chapter 5 verse 25. Ephesians chapter 5. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So ang word of God amo nagalimpyo sa atong kinabuhi, that we might present it to himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So pag-aislan nga atong lawas sang incorruptible, no, amo na nga ma-present niya kita dito sa God the Father nga without spot or wrinkle, nga glorified body na. Kay pag-aislan niya ni tungod kay kani siya na o contaminated, dadagtaan sang old sin nature. So dili pwede magsulod ni klaseng lawas sa langit at the presence of God nga dili sa resurrected body nga paras kang Jesus Christ. So Philippians 1:6. Philippians 1:6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So the day of Jesus Christ, no, watching anon sini bawang resurrection. So pag kompleto sa spiritual body of Christ, dina na ang resurrection. Kay human sa resurrection mao ang tribulation. So sa resurrection magod, dili ni sa second coming, the day of Jesus Christ, dili ni sa second coming. Kani siya is the day of resurrection, of rapture. Pinto singa dito kita sa heavenlies, heavenlies sa clouds, kag dira ang ginatawag nga judgment seat of Christ. Ginatawag siya nga bema seat judgment of Christ. Nga ang mga believers, ang mga Christians, the saved, pag i-judge kita pinagi sa rewarding. So nakita ay mga rewards, bema seat judgment, dira ang rewarding.
Samtang na ay tribulation diri sa ibabaw sa duta within 7 years. So 7 years po ang rewarding dito sa heavenlies. Pag human sina, mao ang pagpanaong ni Jesus Christ sa yuta sa ginatawag nga second coming, nga dito siya manaog sa Mount of Olive sa second coming. So the day of Jesus Christ, dili ni siya nga the day of the Lord, na which is judgment. So 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. 1 Peter chapter 1 chapter 1 verse 3. 1 Peter 3 to 5. 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy had begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So, rewarding who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So, blessed be angay gid be the Father and God. Nganong itawag man ni siya nga Father and God of our Lord Jesus Christ? God, tungod kay si Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ, tungod kay si Jesus Christ is man. And Father, tungod kay si Jesus Christ is the Son of God, of our Lord Jesus Christ. Kay si Jesus Christ is the second person of the Godhead nga nagpakatao. So kung magtuong kita sa Trinity, ang God the Father, di mo makita, di mo mamatyagan. Si Jesus Christ ang atong makita, the second person of the Godhead nga nagpakatao nga may pangalan nga Jesus the Christ. So ang Christ dili na niya apelyido. Ang meaning sa Christ is the anointed one. Tapos ang ngalan nga Jesus is Savior. Nabot sing ganon. Kay naapoy Jesus diri sa Colossians, Jesus Hustos. Si Jesus nga Hustos sa the book of Colossians. So, ang mga believers ma-release from the presence of sin pag-abot sang rapture. No? So, nagahulat lang kita sang rapture karon. Wala kita nagahulat sang second coming. Mayroon gyapon kita sang pagtulon sa ginatawag nga rapture versus second coming. Kay lahi ang rapture, lahi po ang second coming. So muna itong pagtulunan karon. Na-testingan ko ni siya nga ma-post sa YouTube kag subong man sa Facebook. Sa grasya sa Diyos lang. So mag-pray kita. Sa imo lang amay, nagpasalamat kami sa inyong ation sa pagtulong sa mga pulong. Salamat sa inyong mga opportunities na makashare po sa mga pagtulunan para sa among kayuhan, which is divine good, not human good. Nakabalo kami sa among ginatuhan that we believe what we believe. Sa ngalan Jesus Christ. Amen.